everything can be improved on. And ano yung good news doon? Ibig sabihin, meron kang equal opportunity with others. Hi, I'm Glaze Gonzalez. I talk about things in my life that I do not the usual way. Maybe career, love life, finances, faith. Let's chika about it. Hi, I'm Glaze. Welcome to Life with Glaze, where we talk about doing things not the usual way. So today, itutuloy natin yung series natin about building confidence, which is very important in the freelance world. Kasi 'di ba, kahit na ang dami mo nang alam, if wala kang confidence, medyo mahihirapan ka talaga to get clients and keep them. Nung mga nakaraan, we had different topics, building confidence. So, iba-ibang area. So, merong about your physical appearance and about your intellectual capabilities. Yeah, I know last time, para nasabi ko yata, we will talk about confidence in your relationships, but we will talk about that in other episodes kasi naisip ko lang, very important. And bakit ko siya naisip? Kasi ganito, meron na namang recent na nangyari. So, may update ako sa inyo. Just this week, I got another client. Hey, imagine that. Sabi ko nga, oh my gosh, ang bait talaga ni Lord. Grabe yung blessing. This January kasi for me is all about rest and preparation and planning things out and all that. Actually, hindi pa nga planning things out masyado kasi parang hindi pa naman organize yung mga plans ko. Pero more of, binigay ko talaga tong January for myself to rest, to like reset. Kasi syempre, di ba, natapos yung full-time work ko noong end ng 2024. So, January, I felt like, okay, hindi kaya ng mga 1 week rest lang. Of course, I'm still working, ha? Pero, chill work, tapos ng out of town, ganyan. And also because, syempre, January is my birthday. Diba? Ayan. So, natapos na. So, celebrate lang muna ako, prayer and fasting, and then, yun nga, rest. So, I wasn't expecting this new client. It came from the agency, again, of course. Kumbaga parang, oo, ako nag-chill, pero yung agency, hindi naman sila nag-chill. Diba? O, isa yan dun sa mga, diba? Napag-usapan natin yan na nakaraan sa ibang episodes na kagandahan ng being in an agency din. Kumbaga, benefit niya. So, syempre, habang ako nag-chill, nagpapahinga, si agency, syempre, nagwo-work sila. O, diba? Saka pa makakakita ng ganun. Tapos, winork na nila yon lahat at pagdating sa akin, get to know call na lang. Yun nangyari so there's this one prospective client, so may get to know call, and then dalawa kami na prospective na maging podcast manager niya. So, dalawa kaming sort of candidate, ganyan. So, since ako nga, medyo chill pa lang ate nyo, ganyan, and okay pa naman the recent clients, well, of course, I like to get it, pero hindi naman ako sobrang, okay, gusto ko na makuha yung client. So, punta kami doon sa get to know call. Siyempre, pinakalala niya yung sarili niya, yung business niya, and ano yung goal niya, ano yung purpose niya, and ano yung help na need niya. And then, isa-isa kami nung isa, parang one at a time, get to know. So, ako yung nauna. Actually, alam mo, sabi ko dun sa client, this is what I can assure you. Whoever you get from both of us, I assure you that your podcast will be in good hands. That's how confident I am. And because I know din naman, kasi ganun na tayo, we help each other, di ba? Freelancers, wala tayong competition. Kung sa kanya mapunta, maganda yun. Isa na namang tao yung natulungan. Kung sa akin naman, edi natulungan din ako. Yeah, so that's what I said. Siguro, ang naging difference lang is something extra nga that I have because I have a marketing background. And syempre, di ba, nakakatulong yun. I have something extra that I can offer. So, ganun lang. Very chill lang the way I talk to her. Inalam ko lang kung anong kailangan niya. And talking to the client, yeah, we will discuss that sa next episode. Anong point ko ngayon? Today, we will be talking about building your confidence in your skill. Why is this important? As a freelancer, business owner ka Kapag business owner ka, so syempre meron kang product na sinesell. Ganun naman talaga yun, 'di ba? Everything is business. Nasa work ka, you are also selling your skill, 'di ba? Kaya nagmamatter kung how you're pricing yourself or pricing your skill and all that.
Dahil dyan, yung product mo is actually your skill, 'di ba? Yan yung, kumbaga parang, oh, meron kang web store. Tapos, ano yung mga product mo doon? So, for example, sa akin, okay, ang mga products ko, and I built this over the years, 'di ba? Unti-unti lang. Kaya nga, ini-encourage ko na have a niche, 'di ba? Kumbaga, ang niche kasi, parang ito yung flagship product mo. Ito talaga yung ina-market mo. And then, makikita na lang nila if they look at your web store or account or whatever, or nakausap ka nila, ay, meron pa pala siyang ibang offering. So, at least, mag-e-expand yung mga i-avail nila sa'yo, di ba? Parang mas lalaki yung lifetime value. Mga ganyan, di ba? Sa business. Ganon. So, ako, alam ko kasi na podcast editing, podcast management, I can also help with content creation, with social media, and of course, I have my marketing background. And I'm also a writer. Though, hindi ko masyadong pinupush yung about my writing kasi it's something na, ewan ko, gusto ko lang muna siyang i-keep sa sarili ko. Magsusulat ako para sa sarili ko na lang muna. So, why is this important? Diba? Yun yung tanong natin. Kasi nga, your skill is your product. Kailangan maging confident ka dun sa product mo para mas masell mo siya ng mas maganda, ma-market mo ng mas okay, di ba? So, how do we do that? Kaya nga lagi kong sinasabi, if you've watched my other episodes, how do you become a VA? How do you become a freelancer? I always say na lahat naman tayo, we are not starting from scratch, actually, di ba? Meron ka ng skill na na-build mo na yan, nasa iyo na yan, di ba? Either pinag-aralan mo yan, course mo ng college, or kinoncentrate mo na nag-senior high ka, pwede yun di ba? Or wala, ito yung something na inaaral-aral mo na talaga siya, or nagso-social media ka, ganyan, or edit-edit ka ng video, meron ka ng something. So, start with what you have. And then, the next thing is, find something na alam mo na malalove mo. Or something na love mo na. For example, sa akin, podcast talaga yon. Editing ng audio, ng video, how to put out the podcast in the world, paano siya ipopromote. So, podcast yung something na love ko. And bakit important na love mo yung i-concentrate on mo? Kasi, pag love mo yung isang bagay, sisipagin ka talaga, 'di ba? Bibigyan mo siya ng time, pag-aaralan mo siya, kasi nga, love mo, di ba? Di ba? For example, pag love mo yung isang tao, ano bang gagawin mo? Kikilalanin mo siya. So, parang ganun lang din yon. Kung love mo yung ginagawa mo, kikilalanin mo siya, i-research mo, pag-aaralan mo. You will spend time with it, di ba? As I always say, lahat ng pinag-uusapan natin dito, kayang gawin. Wala siyang inborn talent, magaling ka na doon. So, everything can be improved on. And ano yung good news doon? Ibig sabihin, meron kang equal opportunity with others. Kasi nga, kayang i-improve. Hindi siya yung God-given na, okay, pagkapanganak mo, talagang nasa yun na yun, di ba? So, the question is, how do you improve? How do you improve on your skills and how do you improve on your confidence dun sa skill na napili mo na i-market, na i-concentrate on? Yan yung mga pag-usapan natin ngayon talaga. Number 1, practice. Ang mastery talaga comes with time, comes with practice. Wala namang nagsimula. So for example, nagsimulang magluto, ay talagang expert na magluto. Or nagsimulang mag-edit, talaga namang kakaibang parang pang-film na agad yung pang-edit niya, ganyan. Wala namang ganon. Lahat nagsisimula from scratch and nagsisimula somewhere na hindi pa talagang magaling. So, practice lang ng practice. And yun nga, pag sinasabi ko sa inyo na kaya dapat love mo, kasi nga, para mag-spend time ka, para sipagin kang mag-practice, 'di ba? For example, ako noon talaga, dahil yun nga, I love editing audio or video. Yun, nagpa-practice talaga ako. Tapos, parang feel na feel ko pa talaga. Dati, alala ko, yung mga nilalabas ko, feeling ko ang ganda-ganda na. Ganon ka delulu, ganyan. Tapos after some time, maisip ko, hindi pala masyadong maganda yung mga ginawa ko dati. Pero maganda na yun. That time na nagsisimula ako, 'di ba? Parang maganda na yun for me. Isa yun sa nakaka-build ng confidence. Minsan kasi tayo yung worst
critic natin, di ba? Naalala ko to, tinuturo ko rin to, how to write. Pero huwag ka muna mag-edit. Write lang ng write. Ganyan. So ngayon, kung may gagawin ka, practice lang muna ng practice. Huwag munang masyadong mag-criticize ng sarili, di ba? Para lumabas yung creativity mo and mag-enjoy ka, ganahan ka naman, di ba? Ikaw naman bola sa sarili mo, huwag mo nang asahan yan sa iba, di ba? Yon, ganun lang yon. So, number 1, practice. Okay, number 2, research. Pag meron kang gusto, sabi ko nga, di ba, kilalanin mo, alamin mo, i-research mo. So, for example, ako dati, since bago ako talaga sa podcast industry, sobrang hungry ko about it. Talagang nanonood ako ng mga YouTube video. Paano ba yun? Okay, pag ganun. Shucks, nagtunog lata. Paano ko ba aayusin yun? Or, ay, may background noise talaga, di maalis. Mga ganon. So, nire-research ko yan. Chine-check ko. Tapos, dahil nag-e-enjoy ako, nakikinig talaga ako dun sa mga tao na matagal na sa podcast industry. Punta ako sa mga groups, ganyan, nag-uusap sila. Or dati, meron pa yung Clubhouse app, ganyan. Sayang nga, wala na yon. Pero dati, nandun talaga ang mga podcasters. So, a-attend talaga ako ng mga live events doon. Or halimbawa, YouTube events. A-attend talaga ako kasi makikinig ako. Ano na ba yung uso sa podcast ngayon? Ano ba yung mga bagong equipment? Ayan. So, you do your research. So, for example, if nasa social media ka, you do your research. Ano na ba yung mga bagong updates? Sa isang app na wala sa US, ganyan, pero bumalik din. O ano yung mga hindi na gumagana ngayon sa isang platform, mawawala na pala yung mga hashtags. You feed yourself then of those information while you're practicing para maging holistic talaga yung approach mo in learning. So, research. Number 3, look around and network. Network with people na magagaling talaga dun sa ginagawa mo. Kung maaari, network with people who are so ahead of you. Yung talagang magagaling na. Kasi magbibigay ka ng time and time is money. You have to be careful with where you spend your time on. Siyempre, kung parang mga kasabayan mo lang, okay naman yon, matuto kayo sa isa't isa. Pero ako lang kasi, siguro personal preference ko to, mas inaaral ko talaga yung sa mga tao na yung sobrang ahead of me talaga. Not naman too ahead. And ito pero no competition. Don't do that. You have to also find the balance, okay? And yun nga yung maganda Kaya nga, doon ako nag-aaral sa mga taong talagang sobrang mas magaling na sa akin. Kasi nga, para wala nang competition, di ba? Hindi naman kami magka-level. Iba na yung season nila, ganyan, di ba? So, no competition na yun. I'm just really learning from them. Para rin, you don't overwhelm yourself. Kasi ganito yan, meron akong kwento sa inyo. When I was just starting na aralin yung podcast editing, syempre pag tingin-tingin mo, ay grabe, maraming magaling, ganyan. And then syempre, nalaman ko nun, okay, meron din naman na palang nagpo-podcast editing dito sa Pilipinas, pero parang yun hindi naman kasi siya known na niche dati, lalo na dito sa Philippines. So, meron pala. Tapos, minsan nakikita ko, parang may naging part ako ng isang group. They were talking about so much technical stuff about podcast editing. You need to discern din kung ito ba yung kailangan mo. When you do your research, when you network, when you look for mentors, discern din, alamin mo din, decide on ano lang ba yung kailangan mo. Kasi baka mamaya, so for example, sa akin, ang ini-edit ko naman kasing mga podcast, hindi naman to yung mga pang radio station, parang bongga. Bongga naman siya, pero in a sense na more relatable. So mga small business owners, mga coach, mga hobbyists who are just building their credibility in the market or dun sa target market nila. So, hindi naman to kailangan na parang shoot sa studio, di ba? Or kailangan yung pagka-edit is audio engineer level. And
nililinaw ko yan with my clients. Talagang sinasabi ko, oh, I am not an audio engineer. So, I will edit your podcast, lilinisin ko siya, making sure lang na masarap siyang pakinggan for your audience. But also, we have to take care of your raw materials then ganyan. So, ayan na nga. At yung lesson na yan ay na-take ko, kaya naman meron na akong mic ngayon na merong noise reduction kasi nakakahiya na sa aking napakagaling na editor. Talagang nakakahiya at talaga kailangan niya pa mag-edit masyado ng audio. So ngayon, ayan, at least meron na tayong mic, diba? So don't overwhelm din yourself. So yes, you will look around, you will network, pero you choose wisely kung kanino ka makikinig, diba? Kasi dati, meron talaga, kasi you know naman, I'm so honest with you pag dito sa platform natin. Pinipili ko talaga kung saan ako sasali, kung saan ako makikinig, ganyan. Kasi minsan, pag nakikita ko na parang yung group, medyo negative na, tapos hindi naman na importante. Importante naman yung pinag-uusapan, pero parang hindi na importante for me, or parang so minor na napapalaki. So for example, yung mga usapan ng rates, ganyan. Parang ako, wala na akong time and energy para makipag-discuss pa ng mga ganun. Hindi na. Basta ako, alam ko yung skill ko, alam ko yung kaya kong ibigay, pepresyohan ko yung sarili ko according to me, not to anyone else, because I have my reasons for that din eh, 'di ba? So, di na ako makikipagtalo about yung mga ganyan. But anyway, so protect yourself, protect your energy, protect your time, 'di ba? So you do these things, but be also very discerning. Be wise with your time and your space and protect your mindset. Yan. Diba? Okay, next. No analysis paralysis. Okay? So, do it na lang. Diba? Huwag ka nang overthink. Daming iniisip. Daming, baka ganito, baka ganyan. And nako, yun yung sinasabi ko, yung iba, entertain ng mga negative thoughts. So, syempre, ano ma-attract mo niya? Negative thoughts, negative things. Diba? Kasi doon ka nakafocus eh. So, focus on positive things. Ano yung mga makakatulong sa'yo? Ano yung mga solution, yan. Pag dyan ka nag-focus at nag-practice ka, nag-research ka, that's very powerful. And the next is, so kapag nakakapag-aral ka na, so nakaka-practice na, nakapag-research ka na, inaral mo na, ganyan. So, don't be afraid to explore your own creativity. Add your own flavor to it. So for example, okay, podcast editing, podcast management, pero I will add the flavor of Glaze. 'Di ba? Yung personality ko, ilalagay ko doon. How do I edit podcast? Meron akong mga nasa isip ko kung ano yung ginagawa ko. So naalala ko nung sa podcast editing, ang sinasabi ko dati, podcast editor to podcasters are like directors to movies or TV shows. Anong ibig sabihin nun? Pag yung mga director kasi, pinapakita nila yung best mo. 'Di ba? Yung best ng artista, yung best angle niya, saan mas maganda, gano'n. So kung podcast editor ka, nilalabas mo yung best na sound nung podcaster mo. 'Di ba? So gano'n. So ano yun? Inimbento ko lang yun. Inadd ko lang yung own flavor ko kasi nga may background ako sa television. So, ganun ko siya pinackage. Example, yung mga kasama ko sa team. Meron akong graphic artist na kasama. I let her be creative also with what she does. Parang, okay, ito yung branding ko, ito yung gusto kong look, pero go! Kung ano yung gusto mong idagdag dyan, magsabi ka lang sa akin, mag-suggest ka, ganyan. And even yung nag-i-edit, nitong video natin, yan. So, she has her own flavor to it. She has her own creativity when she edits. Hindi na ako masyadong nakakialam doon kasi hindi ko naman expertise, di ba? So, siya naman medyo talagang nag-concentrate siya doon and tuwan-tuwa siya. So, gano'n. Ikaw, kung napili mo na yung gusto mong gawin, hindi, kung nakapractice ka na at alam mo na yung basics and all that, so pwede ka na mag-explore. So, with all that, ang next na dyan is you combine your hard skills. Yan, yung skill na inaral mo in particular, and your soft skills. Pag kinumbine mo yan, very powerful yan. So, for example, sa akin, ano yung hard skill ko? Editing,
podcast management, marketing, and ano yung soft skills ko? My communication, my creativity, my commitment, my strategies. So, if I combine that, I create a brand, a product that's all mine. Kaya nga, in my mind, I don't consider competition. Because the market is so big. It's a blue ocean market. And alam mo yun, I have my own flavor to it. 'Di ba? Dami ka kasing maririnig diyan. Oh my gosh, social media ang dami na, saturated. Ay, naku, meron akong episode about that na sinasabi ko sa inyo na myth talaga yung saturation na yan. Kasi sa amin nga lang, podcast yung ginagawa namin, pero marami pa rin nagtatanong about social media. And I have a partner na yun talaga yung main offering niya. Social media talaga. And she has her own agency right now. O, diba? And ang dami, sobrang dumami talaga yung clients nila. So, alam mo yun, you focus on the right things. Minsan kasi tayo nagnenega sa sarili natin and don't do that ever. Please lang. So, with all this, being confident in your skill, being confident in yourself, you have to start somewhere. Okay? So, yun na. Sabi ko sa iyo, make an inventory of what you have. And then, pili ka na. And kung sakali na parang very curious ka, ano ba ang ginagawa mo, Glaze? Ganyan, parang maganda ang market dyan. Saka parang medyo in demand kasi parang wala kang ginagawa pero parang nagkaka-client ka. Oh, di ba? Kung yan ang mga tanong mo at gusto mong malaman, yung ginagawa ko, podcast editing, podcast management, and I don't just do that, I also teach that skill. Yes, I teach that skill. I have an online course. So, isang podcast editing at isang podcast management. And pwede mo makuha yung course na yan sa smartvasacademy.com. Yan, check mo lang doon. Tapos, pag gusto mo mag-enroll, ilagay mo lang na kay Coach Glaze mo nalaman. Para naman alam natin na effective itong mga ginagawa natin dito at talagang na-reach ko ang tamang tao. Okay, so yan. Pag naka-enroll ka na dyan, connect to me sa mga social media channels ko. Pinaka-effective kung sa IG yan. Message mo lang ako. It's Life with Glaze. Para madali na, para sa'yo, talagang pinareho ko na yan. Lahat ng platform. Life with Glaze na yan lahat. Para hindi na tayo nalilito kung saan mo ko hahagilapin. Okay? I-message mo lang ako. Sasagot naman ako. And kung naka-add ng value sa'yo itong pinag-uusapan natin ngayon, please like, subscribe, and click the notification button para at least kapag may bago akong ilalabas, kagaya dito, marami pang episode dito sa series natin na Building Your Confidence, di ba? Different area. Kung gusto mong balikan yung hindi mo napanood, yung mga iba kong episodes, so meron ako about building your confidence in your physical appearance because that's also a factor, diba? And then building your confidence in your intellectual capacity. Diba? Yung pagiging smart mo. And then, so of course, ito, building your confidence in your skills. And then, we will also talk about how to build your confidence sa pakikipag-usap mo sa mga tao. Ay, very important. Yan. So, there you go. That's all I have for you right now. If you have any questions, mag-comment lang. Okay? And if you need encouragement and you need a positive person in your corner, okay, connect with me. Okay? So, I'll see you again next time. Bye!